Nautusan lang ako lagi bumili ng Coke. Ng Coke. I'm sorry. Totoo yan. Hindi joke yan, ha? Totoo yan. Ayan na mga kababayan, pinagtanggol na ni VP Inday Sara Duterte ang kinutya ni BBM na Team Suka. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Okay, Sigaw ng mga tao mga kababayan, ang suka, suka daw. suka. May dala sila. Oh, magdalang suka mga kababayan ang Team Suka. Bubuhusan daw nila ang mga gold-plated mga kababayan para kumupas. Oh, mga Para tansaw. sa inyong lahat. Inutusan silang bumili ng suka. Oh, Nagdaing taon silang sinamak. oh, nagdala ng sinamak mga kababayan, yung maanghang. Ay gusto. Ako! Oh, si Bangag daw mga kababayan. Nagdala po sila og pinakurat. Kinsay gusto. Pinakulat yung maanghang din ng mga kababayan na suka. Oh. Okay. Bagay na sa lechon Macau og pinakurat. Oh, bagay sa lechon. Kanina naglalakad ako doon. Ah, Yun bang nakabitay ng mga lechon Macau ba yan, no? Sa isip ko kanina. Sabi ko, kakain kaya muna ako. So sabi ko, ay hindi, picturean ko na lang muna. diet. Andito sa aking cellphone yung roasted duck at yung, Peking duck daw mga kababayan. ay, roasted goose. Roasted goose. At, tikman ko nga yun. Yan Balikan. ba yung mga... Ay, pabo pala yun mga kababayan. Roasted goose. At yung Goose. parang lechon Macau. Bagay sa suka. Oh, ang dami hindi nakapasok pa, oh. Yung iba mga kababayan, pinauwi daw. Oh, dahil nataranta daw yung mga otoridad ng mga Hong Kong mga kababayan. Ang daming tao dito. Baka Ano pa invasion. ang bagay sa suka? May oras pa ba ako? Baka bigla na lang ako palisin dito. Ano pa ang bagay sa suka? Ang Asin. ating chorizo longganisa. Diba? Bulad. Uyo. Chicharon. Oh, chicheria, chicharon. Ni Lenny. Mangga. Mangga. Ay, hindi. Mangga at suka. Kinilaw. Oh, kilawin. Bulad, galunggong. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat nauutusan na bumili ng suka. Kasi, Oh, BBM. As if naman, yung nangutya mga kababayan, may natapos. Special diploma lang. Hindi nakatapos ang talagang 4 years na pag-aaral mga kababayan dahil bulakbol. Nangutya ng Team Suka ng mga abogado mga kababayan. lahat yan, lahat ng pagkaing masasarap, kailangan ng suka. Alam niyo, wala sa listahan ko yung speech na suka na yan. Oh. Actually, wala akong listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide. Hindi kagaya ni Bangag mga kababayan. Marami talagang binabasa left and right. Tapos, pati sa script mga kababayan, andun ang tawa. Ho, 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 ho. Parang Santa Claus. Kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala akong listahan ng speech. Pero yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka at mantika. Toyo. Mantika, suka, ganyan. Oh. Tapos, along the way mga kababayan, natapilok. Nakalimutan, asin ang binili. Yo ay bata pa. Pag-uwi, napagalitan ng nanay. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yang mga gamit sa kusina, binibili na ng One at a nanay time. ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto.
sa tindahan, Soft bumili drinks. ng Coke. Soft drinks. Ng Coke. Si BBM din, nautusan siguro, hindi nautusan na bilhin ng Coke, no? Si BBM dahil mayaman na sila eh. Oligarko eh. Mahilig ba sa Coke si BBM na soft drinks, ha? Ewan lang natin. I'm sorry. Coke, Coke. Totoo yan. Hindi joke yan, ha? Totoo yan. Alam nyo, di ba, tag 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Nautusan na nila. Less pa nga ata siguro. 5 pesos. Mga 4 pesos ang 10 pesos? Coke noon. Tapos ang pera natin, yung Papel. papel na green na 5 pesos. Oo. Yan yon. Pero totoo yan, ha? Hindi Coca-Cola, ha? Kasi kayo naman, pag sinabing Coke, tapos wala pang ano noon, wala pang 1.5, 2 liters. Litro lang yan. Litro lang yan nung kapanahunan natin. So, Mayroon pang dati, Pop Cola. Ngayon wala na. Mayroong Sarsi. Oh. so saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Ansan. Papasalamat tayo sa PDP. Thank you, PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung Coke talaga mga kababayan, parang pinilti ang mga tao no, nung nabanggit ni Sarah na, alam mo yun, saan ako bumili ng Coke? Relate nila si BBM mga kababayan na mahilig daw sa Coca-Cola. Coca-Cola. For his- May t-shirt pa nga si BBM mga kababayan, Coca-Cola Classic. Oh? Alam nyo ba yung Coca-Cola original recipe? Oh, yung t-shirt ni BBM mga kababayan na nung dati-rati, ang original recipe mga kababayan ng Coca-Cola ay may kasamang cocaine. Generosity. Dahil hindi pa yan bawal dati eh. Yung dati pa, nung una pa, original recipe na Coca-Cola. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Sino yan? Hospital. Dahu? Sabi niya sa akin, Daho. kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko Sino yan? maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil naliwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa Sino mga yan? nahihirapan at pinapahirapan. Daho. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, Patriling pa kahit ano man ang sabihin nila, sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara, sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Okay na rin yun para magkaalaman mga kababayan. No regrets. Dahil may rason ang lahat mga kababayan eh. Pero sabi niya, ayaw na. Walang ganyan si BBM mga kababayan. BBM! 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 Pabangan! Inggit na inggit dito si BBM mga kababayan, pati sa labas mga kababayan. Happy ang mga Pero tao. sabi niya, makinig tayo kay Pastor Apollo. Si Kibuloy pala mga kababayan. Kinulong. Kawawa si Kibuloy mga kababayan. Pinagbasihan din nila mga kababayan sa pagkakulong ni Kibuloy yung mga kaso daw sa USA, sa Amerika. Tapos, nabasura naman. And then, paano na yun? Yun ang pinagbasihan natin dito. Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Bible. Siya ang nakakaalam by heart By kung heart. ano ang salita ng Diyos. Ano ang words of God.
Sabi niya sa akin, sabi niya, ganitong nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Pero in fairness mga kababayan ha, nagsimula lang yung kalbaryo sa buhay ni Kibuloy nung pinagtanggol niya si VP Inday Sara Duterte. Pinag-initan siya mga kababayan Dahil pinagtatanggol niya si VP Inday mga kababayan. Pwede naman siya manahimik noon dahil kay OJC naman siya mga kababayan Pero hindi lang pa kasi relihiyon ang pinag-uusapan dito mga kababayan, kundi kapakanan ng buong bansa. Bihira lang tayong magkakaroon ng mga ganitong klaseng leader mga kababayan. Kaya sinugal ni Kibuloy ang kanyang sarili mga kababayan. Pinagtanggol si Sara and then ginigipit na siya later on. Hanggang ngayon kinulong, hindi pwedeng makapagpiyansa mga kababayan dahil hinaharang ng mga, alam niyo na, mga bangagan. Dahil wala ng katapusan. Dapat sila ang mauna at ikaw ang sumunod. Sila ang mauna at ako. Para matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa ating bayan. Tama. Duterte na lang mga kababayan, no, ang ilagay natin sa pwesto. Para matapos na yung mga kurakutan dyan, mga kababayan, yan talaga ang nagpapahirap sa bansa. Pagkatapos si Inday Sara, wala na tayong ilalagay na iba. Sunod na naman mga kababayan, si Pulong, then si Baste, and then si Kitty, and then yung mga apo ni Digong. Tingnan natin mga kababayan, di ba? Gaganda ang ating bansa niyan. Kaya, nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Tapos mga anak ni Sara, ang dami pa. Sakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Pero iniisip ko na lang, nako, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly where you are. Tama. Agree. So yaan po, hindi pa, alam mo, hindi pa ako nangalahati sa pagpapasalamat ko ha, kaya bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ba ako pwede, sir? Magdamagan. Go. Ay, Magdamagan. Hindi kami pwede mag-abot ni PRD kay kasabon na pud ko oton. Ala, andyan pala si Tatay Digong mga kawawan. Ayaw daw niya. Mabutan siya ni Tatay Digong dahil papagalitan na naman siya. Kibaw mo nang nagsayo ko. Tagalog eh. Alam nyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, 6:30 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m., 8 a.m. Apat yung alarm. Just in case hindi magising sa una, mayroon pang safety net. Reserva. Para hindi kami mag-abot ni Digong. President Rodrigo Duterte. Kasi pagagalitan na naman niya ako Sabi ko naman sa sa'yo. mga pangyayari. Nagtitandem ka sa bangang. No, hindi naman siya nagagalit. Actually, mabait. Kumalma na si PRD nung medyo nagka-edad na siya. Kasi may stress lang mga kababayan. Stress lang yan eh. Iko kayo. Magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin. Thank you din, VP Inday.